Hmm. Ayun nga. Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Today, Thursday, November 27, 2025. Greetings from the Global Conquest Prayer Ministry, episode 15. Ang sabi ng Daniel, chapter 6, verse 26. Ito ang utos ni Haring Dario. Inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siyang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Praise be to God. The Global Congress Prayer Ministry is an online prayer ministry serving people who are battling with sickness or illnesses and in need of healing and prayer intercession. This is a non-sectarian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord Almighty during the live broadcast held every Thursday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. This intentional ministry is sponsored and produced by our companies Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. The Global Conquest Prayer Ministry is live streamed every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via Facebook group page Global Conquest Prayer Ministry. The presentation is downloaded right after the presentation at YouTube. Aside from the live presentations, GCPM has actively broadcast its mission and vision through Facebook messengers, chat groups, Global Conquest Prayer Ministry, and Global Conquest Prayer Ministers. We invite our listeners to join chat group 1 and 2 to actively participate in our prayer community. We believe that
the unwavering faith in Jesus Christ as the greatest healer and the power of prayer, with deep faith in God, can produce miraculous healing. Day by day, we see in front of our eyes how mighty is our God as we hear healing testimonies and they are healed. These people start to grow deeper relationship with God. May sinasabi ang Biblia na nagpapatunay na ang Diyos ang dakilang manggagamot. Exodus chapter 15 verse 26 says, ang sabi niya ni Yahweh, kung ako ay buong pusong ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko iparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At nung humingi ng tulong si Jeremias kay Yahweh, Jeremias chapter 17 verse 14, Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Kaya manalig lang tayo sa Diyos na buhay at tanging pag-asa sa gitna ng mga iba't ibang suliranin sa kapaligiran, sa pamilya, sa social media, sa gobyerno, sa karamdaman at marami pang iba. Nagpapasalamat po kami sa kalakasan ng bawat isa, lalong-lalo sa mga nakikinig ngayon online, sa mga presenters natin din ngayon ang ating takapagsalita na si Reverend Dionisio Padel at aming tech na si Ms. Ruth Baron at ang masigasig na suporta ninyo tuwing Webes ng hapon na nakakasama namin sa aming live broadcast. Sa ngayon po, ang aming FB Global Congress Prayer Ministry has 129 followers. Nais po namin na mag-invite pa po tayo ng makakasama natin sa ating community of believers. Sa mga iba't ibang pagsubok ngayon, malaking tulong po na kasali po tayo sa isang grupo na magpapalakas sa ating pangkaluluwa or spiritual upliftment. We apologize last week na hindi po kami nakapag-live due to our technical difficulty. However, our episode 14 2 weeks ago has 227 views and your support is highly appreciated. Itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang plano at mga layunin. Let us pray. Lord God, please override all our preparations this afternoon. Guide Reverend Dionisio Padel, who will share to us thy word. May your Holy Spirit be upon us, and may our prayers reach your holy throne of grace. Amen. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven
Gandang hapon ho sa ating lahat. Purihin ho natin ang ating Panginoon. Heto po muli tayong balik tayo sa ating gawain para patuloy na manalangin. Pero bago tayo manalangin ay magkakaroon na muna tayo ng pag-share ng salita ng Panginoon. Gaya lang palagi yung sinasabi, pwede nyo kayong mag-like, pwede nyo itong i-share sa inyong mga kakilala, sa mga group po ninyo, pwede nyo pong i-share po ito sa mga kaibigan nyo po, upang sa ganoon ay makabatid din sila, malaman nila yung ating ginagawang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya po, kung meron kayong comment po dyan, pwede nyo pong i-share ng sa ganoon, lalo na po kapag may kinalaman sa ipapanalangin, ilagay nyo lang po dyan para malaman po namin, at kung hindi man po natin maisama ngayon, hopefully by next week ho ay maisama natin sa prayer request ang mga comment po ninyo. So, magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Sa Lucas chapter 7 verse 11 to 17 ay ganitong sinasabi. Makaraan iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, lumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Siniblan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot. Nalupain ang balitang ito tungkol sa kanya. So ito po, ito po alam niyo po itong binasa po natin, ito po yung nagsasabi tungkol sa tugon ng ating Panginoon sa nawawalang pag-asa. Alam niyo, ang ating Panginoon talaga ang tugon, ang katugunan sa sino mang tao na nawawalan ng pag-asa. Ngayong bang hapon ay kagaya ba ang kalalagayan mo sa balong ito na wala na siyang pag-asa sapagkat ang anak niya ay namatay. Pero gaya po ng sinabi ko, ang ating Panginoon ay tumutugon kahit anong sitwasyon natin. At dito, tumugon ang ating Panginoon sa isang ginang, sa isang balo na naranasan ang kawalan ng pag-asa. Ang Nain ay halos 25 milya mula sa Capernaum at ito ay isang lugar na maganda kung ang isang tao ay maglalakbay. Kung alam niyo yung mga mahilig maglakbay, i-consider niyo po yung Nain sapagkat maganda po itong mapuntahan sa bahagi ng paglalakbay that time. Ngunit ang Panginoong Hesus ay nagtungo doon kahit wala nag-iimbita sa kanya. Alam niyo naman ang ating Panginoon, kahit na wala nag-iimbita, basta't kalooban ng Diyos, pupunta ang ating Panginoong Hesus, pupunta siya. At kaugalian ng mga Hudyo na kapag merong namatay sa kanila, ay kagad nila itong nililibing, hindi na naglalamay, wala nang lamay-lamay. Kaugalian ng mga Hudyo, hanggang ngayon, kapag may namatay, agad mamayang hapon inilibingan. At nung dumating ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad sa gate ng syudad na yon, nung hapon na yon, ay nakita niya ang prosesyon. Maraming tao na kung saan ay nakasunod dun sa patay na bata. At para sa huling sulyap ay inilagak nila ang patay sa may gate.
ay yung mga patay, bago ilibing yan, ilalagay muna huling sulyap sa gate ng city, ng syudad. Dito po ay makikita natin yung dalawang grupo na nagkita. Nag-meet yung dalawang grupo. Yung grupo una na galing sa ating Panginoon, yung mga disciples, papunta dun sa city. Samantalang isang grupo naman ay nagpo-prosesyon, ay kasama nung mga nang namatay. Nakikipaglibing, nag-meet ang dalawang grupo. Tayo ay namangha sa kalooban ng Diyos. Kung makikita ni Jesus ang prosesyon ng mga tao dahil sa patay kung saan ito nakalapag, nakita ng ating Panginoon. Siya ay nabubuhay, ang ating Panginoon nabubuhay na mayroong timetable habang sinusunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Ang sabi ng John chapter 11 verse 9, sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Ang pakikiramay ng ating tagapagligtas ay palaging nagbibigay ng tulong sa sinumang nangangailangan. Ang ating Panginoon, andun palagi yung kanyang pakikidalamhati, pakikibahagi, pakikiramay. At dito, makikita natin ang dalawang grupo, ang kakaibahan ng dalawang grupo. Yung dalawang grupo, yung unang grupo, kasama ni Jesus, yung mga disciples at mga tao, papunta dun sa city na yon. Samantalang isang grupo naman ay palabas ng city kung saan ay makikipaglibing yung maraming tao sa bata. Si Jesus at ang mga disciples ay masaya sa mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Yung mga disciples na sumusunod sa ating Panginoon ay punong-puno ng kagalakan sapagkat yung mga pagpapala na nakakamit nila dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Samantalang ang balo at ang kanyang mga kaibigan ay lungkot na lungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Yung balo at ang kanyang mga kaibigan ay malungkot sapagkat yung anak ng balo ay namatay. Ang Panginoong Yesus ay at ang kanyang mga kasama ay papunta sa city, samantalang ang mga tumatangis ay papunta sa cemetery. Sila Jesus ay papunta sa city, sa syudad. Samantalang yung kabilang grupo naman ay malungkot. Sila tumatangis at sila ay papunta sa cemetery, sa sementeryo. Spiritual speaking, ang bawat isa sa atin ay nasa dalawang grupong ito. Lahat ng tao ay kumakatawan sa dalawang grupong ito. Kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ikaw ay patungo sa city, masaya ka. Kapag ikaw ay lagi nagtitiwala sa ating Panginoon, ang direksyon mo ay patungo sa city kung saan masaya ka. Ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 22, ang nilipatan niyo ay ang bundok ng Sion at lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan di mabilang na anghel. Kapag kasusunod tayo sa ating Panginoon, matitiyak po natin na mayroon tayong kagalakang mararanasan. Ngunit kapag ikaw ay dead, nagpapatuloy, patay ka sa kasalanan, ikaw ay patungo sa cemetery na nasa ilalim ng kahatulan, judgment ng ating Panginoon. Kaya kailangan ng bawat isa ang ating Panginoon upang ikaw ay mabuhay mula sa mga patay. Kailangan natin ng ating Panginoon upang ang sinuman makaranas na mabuhay mula sa mga patay. So, yan po yung dalawa na nag-meet. Ikalawa, dalawang nag-iisang lalaki ang nagkita. Dalawang nag-iisang lalaki, dalawa sila na nagkita sila. Ang isa ay nabubuhay, ngunit nakatalagang mamatay, ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus ay nabubuhay, isang lalaki ito, ngunit nakatalagang mamatay. Ang isa naman ay patay, ngunit nakatalagang mabuhay, itong bata. Dalawa, nag-meet sila. Dalawang lalaki
nag-meet sila, nagkita sila. Si Jesus, buhay, pero nakatalagang mamatay. Samantalang itong isang bata, patay, ililibing, pero nakatalagang mabuhay ang bata. Yung salitang bugtong na anak, ito ay angkop lang sa ating Panginoon. Yung bugtong na anak, ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. At ang ibig sabihin niyan ay unique ang ating Panginoon. Kakaiba ang ating Panginoon. Si Jesus ay hindi anak na kagaya natin, na ipinanganak na katulad natin. Unique siya, hindi siya kagaya natin. Si Jesus ay walang hanggang Diyos. At siya ay nananatiling buhay. Yung title na Son of God, yan ay nagpapahayag na si Jesus ay divine nature. Siya'y Diyos at siya'y tao. Siya'y merong relationship sa Ama kung saan ang anak ay palaging nagpapasakop sa Ama. Ikatlo, dito, nagkita ang dalawang nagdurusa. Kanina, nagkita, sa unang-una, nagkita yung dalawang grupo. Ikalawa, nagkita yung dalawang nag-iisang anak. Ngayon, nagkita ang dalawang nagdurusa. Si Jesus, ang lalaking puno ng kalungkutan, kalungkutan, tsak na madali niyang marerecognize ang babae na merong masama ang kalooban sapagkat ang anak niya ay namatay. Hindi lang malungkot ang kalooban ng balong ito. Namuhay pa rin siyang mag-isa kasama ang lipunan na walang pagmamahal at pag-aaruga at pagkilala sa mga balo. Namumuhay siya kaya punong-puno siya ng dalamhati. Ano ang mangyayari sa kanya sa ganong kalalagayan? Ito ang nadarama ng ating Panginoong Hesus. Nakita ng ating Panginoon ang sakit, ang bunga ng kasalanan at kamatayan na dinala sa mundo. Ngunit merong magagawa ang ating Panginoon sa ganyang sitwasyon. Merong magagawa ang ating Panginoon. Dalawang nagdurusa dahil si Jesus ay naranasan niya yung kalungkutan. Ngunit meron siyang dalang pag-asa, kalakasan, kung magtitiwala lang tayo sa ating Panginoon. Okay, yung ikaapat, dalawang magkaaway na nagkita. Dalawang magkaaway na nagkita. Harapin ng Jesus ang kamatayan at ito ang kanyang huling kaaway. Ang kamatayan ang kanyang huling kaaway. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway, ang kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Yun po ang ating Panginoon. Yan ang ating Panginoon, no? Kapag ikinonsider mo ang sakit at kalungkutan na idinudulot ng mundo, ang kamatayan ay talagang kaaway. Kapag ibinilang mo ng labis ang sakit, kalungkutan, dala ng mundo, ang kamatayan ay talagang kaaway. Ang tanging Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng katagumpayan nito sa atin. Ang ating Panginoon. Misgyan niya ng kalalagayan natin, ang ating Panginoon ay merong magagawa. Kaya nagsalita ang ating Panginoon sa bata at ang bata ay nagkaroon muli ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, tumayo ka at nakapagsalita. Tumayo ang bata at naging masigla. Sa Luke chapter 7, verse 14 to 15, lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Ang bata ay may dalawang katibayan na siya ay nabuhay. Siya ay umupo at siya ay nakapagsalita. Kaya ang batang ito ay nabuhay. Sabi ng verse 15, naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Hindi natin alam kung ano ang sinabi niya. Ngunit naniniwala ako na iyon ay interesting. Hindi natin alam kung anong sinabi pero nakaka-excite
ang pangyayari yon. Kaya napakaganda ang ginawa ng ating Panginoong Yesus na ibinigay niya ang bata sa kanyang ina nung nabuhay na muli. At ang kabuuan ng pangyaring ito ay nagpapakita na muling pagsasama ng magkamag-anak ang nagbigay ng karangalan sa kanila. At ang naging tugon ng mga tao, sila ay nagpuri sa Diyos at nakilala nila ang ating Panginoon na kanilang hinihintay mula pa sa lumang tipan. Kaya nga ang ilog na nilang pinagsikapan na makita ang ating Panginoon, sila ay sumunod. Sabi ng Luke chapter 8 verse 4, dating ang mga taong nanggagaling sa bayan o sa bayang-bayang lumalapit sa ating Panginoon. At ang sabi ng Luke chapter 8 verse 19, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. Alam niyo, sa nangyari yun, maraming tao ang lumapit at nagpuri sa ating Panginoon sa pangyayari yun. Alam niyo, ang challenge sa atin, sabi ng mga philosopher, huwag kang malungkot dahil wala rin itong maidudulot na mabuti. Sabi ng mga pilosopo, pag may problema ka, huwag ka raw malungkot dahil wala rin itong maidudulot sa'yo. Ngunit, kakaiba ang pamamaraan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kahit malungkot ka, tatanggalin niya mismo ang pinagmumulan ng inyong kalungkutan. Ang kailangan mo lang magtiwala ka sa ating Panginoon. Sa hapong ito ang sinasabi ng ating pag-aaral. Kahit meron kang wala ka ng pag-asa, ang ating Panginoon ay tutulungan ka. Meron siyang pamamaraan, meron siyang solution, kagaya ng balong ito. Punong-puno ng mabigat na damdamin, pero tinugunan siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng batang ito at ibinigay sa kanya. Ngayong hapon, maaring meron kang suliranin at tinitiyak ko sa iyo ang tanging makakatulong sa iyo at sa sino man at sa bawat isa sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang kailangan mo lang tanggapin ng ating Panginoon at magpatuloy kang susunod sa Kanya. Gaya ng dalawang grupo. Yung isa papunta sa city, masayang-masaya yung mga disciples ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon sapagkat nakakamit nila yung pagpapala. Samantalang yung isang grupo, nagpuprosesyon naman, nasa likod ng patay at mapunta silang cemetery at lungkot siya. Ngayong hapon, ibig ng Panginoon, iparanas sa atin, sa iyo, ang katugunan niya sa inyong kinakaharap na suliranin. Ikaw ba'y may karamdaman? Ikaw ba'y may suliranin? Tanging ating Panginoon ang siyang magbibigay ng pag-asa, tutulong sa ating mga pangailangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Iyong dahilan kung bakit ako pinili mo rin.
Hindi po. Tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos na nagpagaling nagbumuhay doon sa anak ng balo, ang siya ring tutugon sa ating mga kahilingan. Ano po? So, pwede mo kayo mag-comment po dyan sa nang sa ganun, sa mga susunod, maisama ko natin sa panalangin. Tayo po ay dumulog at manalangin tayo. Aming Ama at aming Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa binibigay niyong pagkakataon sa amin. O Diyos, kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan sapagkat ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabago. Bagamat minsan kami nagbabago, ngunit kayo po ay hindi nagbabago, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa si Christian Gakayan, Panginoon. He's suffering from stroke due to aneurysm, Panginoon. Nagpipray po kami, Panginoon, para sa kanya at tulungan mong maging matagumpay ang operation niya, Panginoon. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus, kay Christian Gakayan, Panginoon. Lord, si Gia Matias, patuloy ang aming panalangin para sa inyong anak na ito. Lord, I pray for restoration of her memory, Panginoon. At Lord, ay yung nire-rebuke namin ang lapses sa kanyang memory in the name of Jesus. Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Ganun din ang kanyang anak na si Amos, Panginoon. Kayo ang mag-care, Panginoon, bibigyan ng kalakasan kay Amos, Panginoon. Salamat kayo mag-usupply ng pangailangan din po nila. Panginoon, sa hapong ito, tinatas din namin si Villamor Pahinag Jr., Panginoon. Lord, meron siyang brain disease. Lord, nagpipray po kami ng kagalingan para sa kanya as well as financial provision, Panginoon. Lord, si Maria Adela Bigman, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang brain tumor, Panginoon. Lord, pagagalingin mo po siya. I pray, Lord, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo po siya, Panginoon. Dinggin mong aming panalangin, Panginoon. Lord, si Nanay Asuncion Bukanyo, Panginoon. Nagpipray po kami mula sa kanyang karamdaman na Alzheimer, Panginoon. I pray, Father, in the name of Jesus. Tutulungan niyo po siya, Panginoon, sapagkat sa inyo po walang imposible. Panginoon, si Jennifer Nazareno, Panginoon. Basiliza Marcelo, Panginoon, Rolando Salsar, Mariel Amian, Ronnie Agtang, Lord, nagpupray po kami, Panginoon, para sa mga kapatid namin, mga kasama ko namin, sumusubaybay sa gawain namin ito, Panginoon. Lord, paggalingin mo po sila sa kanilang stroke, Panginoon. Lord, I pray, Lord, in the name of Jesus, para po sa kanila, Panginoon, pagagalingin niyo po sila, Panginoon. Lord, si Dr. Charmaine Sistoso Nario, Panginoon, nananalangin po kami sa kanyang pag-undergo ng chemotherapy, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming kaibigan ito, si Doktor, Panginoon. Dalangin pa po namin na gumaling siya sa pamagitan ng himala, Panginoon, ang kanyang breast cancer, Panginoon. Salamat po sa inyo ngayong hapon. Si Valentina Mostard, Panginoon, at si Linda Dayawen, Panginoon. Patuloy namin itinatas din po sila sa inyo. Panginoon, sila ho ay merong breast cancer, goiter, Panginoon, at lung disease. Nagpipray po kami ng inyong paghipo. Lord, ina-apply namin ang iyong pangalan, Jesus. Lord, para sa kanila, pagagalingin niyo po sila, O Diyos. Si Ivy Ramos, pinapalalangin din po namin ang kanyang problem, Lord, sa kanyang pancreas, Lord. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Pagagalingin niyo po siya, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Ivy Ramos, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, si Ida Obong Esmeralda, Panginoon. Patuloy namin pinapalalangin si Ricardo Domingo, Panginoon. Tulungan mo po sila. Sila ay nag-undergo ng dialysis, Panginoon, at kidney dialysis, Panginoon. Tulungan mo po silang lumakas, Panginoon. Paggalingin niyo po, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Si Antonio Mendoza, pinapalalangan namin yung problem niya sa prostate, Lord. Tulungan mo po siya, Panginoon. Sa ngayon ay nag-undergo siya ng dialysis. Lord, biyayaan mo po siya, Panginoon. Salamat po sa iyo. Si Baby Elijah Carino,
panalangin po namin, Lord, na yung mag-improve yung kanyang pandinig, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang batang ito na kung saan ay gagabayan nyo, Panginoon, upang ang pandinig niya ay magiging mabuti, magiging maayos. Lord, salamat si Francisco Valdez Basilio. Nananalangin po kami, Panginoon, sa kanyang naging problema, yung heart attack, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon. At ngayon ay mag-undergo siya ng chemotherapy, Panginoon. Biyayaan niyo po, Panginoon. Lord, salamat po. Si Sinaida Baron, Panginoon, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang heart valve disease, Panginoon. Papagalingin mo po siya, O Diyos, in the name of Jesus. Salamat po. Lord, si Benilyn Perez, patuloy namin pinapanalangin. Siya ho ay mag-undergo ng chemotherapy and chemo, Panginoon. Tulungan mo po siya. Lord, gabayan mo po siya. Iba yung lakas ang ipagkakalob niyo po sa kanya, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Patuloy ang aming panalangin para kay Jennifer Meroy, Panginoon. Patuloy mo siyang tulungan. Tulungan mo po siyang maging mabilis ang kanyang recovery sa kanyang operation sa ovarian, Panginoon, and colon operation, Panginoon. Tulungan mo po siya. Ina-apply po namin ang iyong banal na dugo para kay Jennifer, Panginoon. Lord, si Ernesto Duque, Panginoon. Nananalangin po kami sa kanyang epilepsy, Panginoon. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po si Ernesto sa iyo, Panginoon. Lord, tinatas namin ang karamdaman ni Esmeralda Acebo. Lord, Oscar Perdido. Lord, meron silang high blood pressure at hypertension, Panginoon. Lord, nanalangin po ako sa ngayong hapon, itinataas po namin sila sa inyo. Tulungan mong mag-normalize ang kanilang problem sa blood, Panginoon. Lord, salamat po. Purihin ka. Ganun din si Amalia Perdido, Panginoon. Tulungan mo po na ang recovery niya sa lumbar pain, Panginoon. Lord, ganun din si Carosel Bedionis Garcia. Tulungan mo po na gumaling siya sa kanyang spinal surgery, Panginoon. Pagagalingin mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, si Pastor Virginia Siriban, nanalangin po kami sa madalas na panginginig ng kanyang kamay, Panginoon. Lord, gawin mo normal po ito, Panginoon, in the name of Jesus. Ganun din ang aming ate LB Bidiones, Panginoon. Nagpipray po kami for left and right shoulder po niya, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, pinapanalangin din namin si Jepot Bidiones, Panginoon. At tulungan mo po siyang patuloy na makarecover sa kanyang problem sa brain, sa eyes po niya, Panginoon. At sa buong katawan niya, Panginoon, pagagalingin mo si Jepot, Panginoon. Si Tricia Bejones, Panginoon. Nagpipray po kami ng kagalingan para sa kanyang pneumonia, Panginoon. At Lord, tulungan mo po siyang makalabas na din sa hospital. Kayo magpo-provide ng pangailangan niya, Panginoon. Lord, patuloy ng aming panalangin kay Pastor Elmer Carino, Panginoon. Tulungan mo po siya. Nawa po ang maghinom ang kanyang binti, Panginoon, by the blood of Jesus. Lord, ang kapatid na Galileo Gaga, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan ng kanyang pangangatawan, Panginoon. Lord, ang aming nanay Conchita Abilar, Panginoon, iba yung kalakasan ang ipagkakalob niya, Panginoon. Pagkalob niyo po sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Lord, patuloy din akong lumalapit po sa inyo. Makapangyarihin po kayo, Panginoon. Yung mga findings po sa akin ng doc, Lord, tutulungan niyo po ako, Panginoon, sa pamagitan ho ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, si Alma Cruz, patuloy ang aming panalangin sa kapatid namin ito. Panginoon, pagagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Lord, purihin ka sa hapong ito. Panginoon, patuloy ang aming panalangin sa inyo para sa Intermarine Express Line MCB, Lord, na bibigyan niyo po ng maayos na direction, Panginoon. At
more client, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. At yung meron silang gagawing getaway, tulungan mo na maging matagumpay, Panginoon, ang gagawin lang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nagpipray po kami sa kalagayan ng mga napinsala ng baha, landslide, Panginoon, sa aming bansa. Sa Cebu, Panginoon, nananalangin po kami na matugunan ang kagyat nilang mga pangailangan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Tinatas namin si Nestor Makoha, Panginoon. Tulungan mo po siya sa kanyang prostate cancer, Panginoon. Lord, alam ko na walang mahirap po sa inyo. Kayo po ay makakapangyarihan, Panginoon. Lord, salamat po. Dinggin mo ang aming panalangin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Salamat ng marami. Salamat po sapagkat kayo po ang Diyos. Sabi nga, ang susunod po sa inyo, Panginoon, ay tunay na mararanasan namin, Lord, ang pagpapala galing po sa inyo. Salamat ngayong hapon. Salamat ngayong hapon sa patuloy niyong pagtugon sa mga pinalangin po namin. Purihin ka, purihin ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po sa inyo, no, sa pagsubaybay sa amin ngayong hapon. Salamat po sa paghihintay. Sometimes po, because we are doing live, sometimes may mga concerns po kami sa aming mga tech, kagaya sa aming mga microphones. So please bear with us, no, because this is really live, no, this is not recorded. So again, mag-4 na buwan na po tayo, mga kapatid. Sa 4 na buwan na ito, ang yung lingkod ay galing din sa sakit. Halos 3 buwan din tayong nagdusa. But praise God, no, kami nga mismo ay nakaranas din ng karamdaman, but God is faithful. Kami po ay gumaling na. Amen. Amen to that, no? So, thank you once again. As I mentioned, this activity is a great testimony that God is the source of life and healing. When we pray with faith and believe in the power of the divine to perform a miracle and express trust in God's will. Sa mga nanonood sa aming live stream, ayan, isasama ko na kayo sa aming GC, na our group chat, our community, no, to be headed by Erica. Erica is here. Thank you, Erica. Salamat po sa mga sumusunod na sumubaybay sa amin ngayong hapon. Si Teacher Leila Bolaños Alte, Daisy Javier, kay kapatid na Arlene, si Nangote, kay Rain, Russell, thank you Russell, Milagros Chongson, Lilia Ikban Colomna, Brother Eduardo Laureano, kay Ate LV Bejones, Juby Rabibis, kay Erica Marie, Rosie Canapi, Ana Hilado de Leon, Attorney Grace Fisher, nag-watch din kanina, Pastor Virginia Siriban, Rizalina Paraso, mag-anak ko, Estrella Maragan, Eliseo Pagdato, Noemi Isabelo Garcia, at si Russell Langkay. Again, kapag may mga pag-anak po kayo mga may sakit, pwede nyo pong isulat mga names po nila sa comment section at may sama natin sa ating pananalangin. Hindi lang po dito ang aming panalangin, talagang 24/7 mga kapatid, pinapanalangin namin sila. At nagpapasalamat na po, ang dami na pong gumaling. Salamat po sa Panginoon. Ngayon, kung hindi naman po namin may sama sa panalangin sa araw na ngayon, sila sasama namin sa susunod na presentation. At please, pakiusap din na kapag magaling na po ang ating may pinapanalangin, pakiusap din na tawagan or i-text po kami. Okay, again, please like, follow, and share our Facebook page, Global Congress Prayer Ministry, para lumawak po sa ating community. Let us pray po. Loving Father, we thank you for this day and for all your blessings. We ask that you watch over us and bless us through this day. May the peace of Christ remain in our hearts forever. Amen. Magandang hapon po muli at magkita-kita tayo sa December 4, 2025, 3 to 4 p.m. dito sa aming live broadcast. Pakinggan niyo po yung ating last song. Napakaganda po ito. In God we fully trust and God bless us all. Bye!
the things you do through me, those great things I have done. And now you gently break me, to lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power, my daily sufficient